Hi guys, assalamualaikum and welcome again sa ating YouTube channel. So ngayong araw guys, ituturo ko sa inyo kung paano kumuha ng PhilHealth ID ng mas mabilis. Okay, so much better na mag-download tayo ng form guys, para dito pa lang sa bahay is mapipill up na natin yung kailangan i-fill up. Okay, so i-open natin yung Chrome and then punta tayo sa PhilHealth registration form. Okay, so hanapin natin yung PMRF, ayan. So i-download natin yung form nila. Okay, so ayan, download natin. Okay, so ito na yung form nila guys. So ang gawin natin dito is i-print natin guys. Kung may printer tayo sa bahay, i-print natin, or kung wala, punta tayo sa palengke sa may computer shop and then ipa-print natin. Okay, so ang kagandaan nito guys is pagdating mo doon is hindi mo na kailangan pang mag-fill up kasi naka-fill up ka na. So syempre pag doon kasi mahaba yung pila, so kailangan mo pa pumila. So mas mauuna ka sa kanila kasi ang gagawin mo lang doon is isa-submit mo yung paper mo doon sa kanila. Okay, so mas mabilis yung transaction guys. Okay, so ito yung pipill up natin. So may ginawa na akong sample niyan guys. So wait lang. So ayan. So ito yung sample natin guys, ayan. Okay, so dito sa first, meron ditong purpose. So anong purpose ng pagkuha mo ng PhilHealth? So yung pag-member mo sa PhilHealth. Okay, so dalawa dito, registration at saka updating. So yung registration guys is kung let's say first time mo mag-register, so wala ka pang existing PhilHealth ID doon sa kanila, or PhilHealth number or membership. Okay, so kung may existing membership ka na, kung naka-member ka na dati, so gusto mo mag-update ng mga details mo, for example doon sa dependents, so dadagdagan mo yung dependents mo, so pwede yun siya guys. So dito lang tayo sa updating, so i-check lang natin yan. Okay, so since for example this is the first time na kukuha tayo ng PhilHealth ID, so dito tayo sa registration. Okay, so punta tayo dito, so member, yung last name ko, first name ko, at saka middle name ko. And then next, yung mother's maiden name, yung last name ng nanay ko nung wala pa siyang asawa. And then name niya, at saka yung middle name niya dati. Okay, so date of birth ko, ayan. So ang mauna is month, and then day, tapos year. So ayan, sex, male, civil status, single, citizenship, Filipino. Ayan, so next, yung permanent home address. So sa amin kasi wala kaming subdivision, wala rin kami street name, at saka yung mga lot block, ganyan. House number, wala kami yan. So barangay lang, so Libutan, Mamasapano, Maguindanao, ayan. So yung municipality namin is Mamasapano din, Maguindanao. Then zip code guys, so kung hindi nyo alam yung zip code ng barangay nyo, so i-search na lang sa internet yung municipality nyo, and then dagdagan mo lang ng zip code, so lalabas yung number na which is yun yung zip code nyo. Okay, so yung mailing address guys, so kung same lang din yung address mo dun sa permanent home address mo, so i-check mo lang yan. Ito, same as above, ayan, check mo lang yan. So ibig sabihin na magkapareho lang yung permanent mo at saka yung mailing address mo. Okay, so kung hindi kung magkaiba man sila, so wag natin i-check yan, then i-fill out natin ito, mailing address. Okay, so next, yung mobile number natin, required yan siya guys. So kailangan natin lagyan ng ating contact number. Then dito sa baba, declaration of dependents, ayan. So ito yung sinasabi ko kanina guys, na kung gusto nyo magdagdag ng dependents nyo, so doon na lang tayo sa updating. Okay, so yung sa akin is sa nanay ko, so ayan. Okay, so check lang natin ito. So kung check if this permanent disability, so kung may kapansanan siya, so since wala naman, so hindi na natin yan i-check. Okay, so dito tayo ngayon sa member type. So meron ditong employed, private. So kung let's say nagtatrabaho ka or employed ka na sa mga private sectors, yung mga private company, so dito tayo sa employed private. Kung employed ka naman sa government, so dito tayo sa employed government, ayan, professional practitioner, ayan. So yung sample natin is let's say
nag-work ka na or kakapasok mo pa lang sa trabaho or kaka-hire lang sa'yo. So dito tayo sa employed private. Okay, so ayan. So i-check lang natin. So dito profession, kung ano yung profession mo. Ayan. So yung position mo na lang. So IT support. Ayan. So monthly income ko is 15,000. Okay. Okay, so sa proof of income, so kahit hindi na natin yan lagyan. Okay. So ito, indirect contributor. So for PhilHealth use only. Ayan. So ibig sabihin, hindi na natin kailangan yan i-fill out. Okay, so punta tayo sa next form. Ayan. So yung signature natin at saka yung printed name at saka yung signature natin sa taas. Ayan, tapos date. So much better kung may thumb mark tayo, so much better i-thumb natin yung kon natin dito. Mag-thumb mark tayo dito. Ayan. Okay. So ganun lang guys, para mas mabilis tayo, so much better na i-download natin yung form nila and then i-fill out na natin or i-fill up na natin sa bahay para pagdating natin dun sa PhilHealth office, so isa-submit na lang natin, so maghintay na lang tayo na tawagin tayo. Compare kung dun ka pa magpipila tapos or dun ka pa magpipill up, so kailangan mo pa pumila dun, so wasting of time, so matatagalan yung transaction mo. Okay, so again, thanks for watching and don't forget to subscribe to my YouTube channel and wassalam.